Ngayong araw ay maririnig natin ang kwento ng mag-asawang Loren at Joel na pinamagatang pagdurusa sa likod ng sumpaan. Sa buhay ng tao, paano nga ba masasabi na ang pagmamahal na ibinibigay sa iyo ay hindi mapanakit at mapang-abuso? At kapag naranasan mo ito, paano mo ipagtatanggol ang sarili mo sa pagmamahal na mapanakit? Mapanghahawakan mo ba ang sumpaan na binitawan sa harap ng altar? Si Loren at Joel ay mag-asawang pinagbuklod ng Diyos, sumumpang magsasama ng matiwasay at hindi magsasakitan. Loren, my love, take this ring as a sign of my eternal love. Pinapangako kong aalagaan kita at hindi kailanman sasaktan. I love you. Mahal kita, Joel. From the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. Sa loob ng 5 taon ay masayang namumuhay bilang mag-asawa sila Loren at Joel. May hindi man pagkakaunawaan, ngunit nare-resolba nila ito kaagad. Sila ay nagtatrabaho sa iisang kumpanya na nasa parehong posisyon. Gayunpaman, ang mag-asawa ay naghahati sa mga gastusin sa bahay. Ngunit, madalas pagtalunan ng mag-asawa ang kagustuhan ni Joel na akuin o mas malaki ang kanyang kontribusyon sa pamilya kaysa kay Loren, sa kadahilanang siya ang padre de pamilya. Palagi nila itong nadadaan sa maayos na pag-uusap. Ngunit isang araw, nag-iba ang pakikitungo ni Joel nang malamang tumaas ang posisyon ni Loren sa kumpanya. Uy, mga pare, alam nyo ba? May pupromote daw si boss ngayon. At naririnig ko kayong dalawang mag-asawa ang pinagpipilian, Joel. Congrats na agad, Joel. Alam ko naman na ikaw ang pipiliin ni boss eh. Tama ba yan? Matutuwa ang asawa ko nito. Kung totoong mapropromote ako, makakabili na kami ng pangarap naming sasakyan. Oh pare, baka naman. Huwag mong kakalimutan pag na-promote ka. Oo nga pare, magpainom ka naman oh. Oo, sige. Sagot ko na isang case. Nandyan na si boss. Good morning, boss. Good morning, Joel. Oh, nasaan na si Loren? May maganda akong ibabalita sa inyong dalawa. Nasa storage room, boss. Sakto, boss. Nandito na si Loren. Magandang araw, boss. Hinahanap niyo daw po ako? Kamusta naman kayo? I just want to congratulate all of you for the successful event yesterday. And I think ito na yung tamang oras para mag-assign ako ng bagong manager. Dahil nakita ko naman paano siya magtrabaho, wise, hardworking, and very talented. Uy, paring Joel. Ikaw na yan, pre. Huwag kang may pare. Bakit di ko marinig ang pangalan ko? So, congratulations to our new manager, Loren Gonzalez. Please give her a round of applause. Labis ang tuwa na nararamdaman ni Loren ng mga oras na iyon. Nasa isip niya ay hindi na sila mamomroblema sa kanilang mga bayarin dahil tataas na ang kanyang kikitain. Tuwang-tuwa na niyakap ni Loren si Joel. Sa kabilang banda, natulala si Joel at hindi niya malaman kung ano ang dapat maramdaman. Nais niyang maging masaya para sa kanyang asawa. Ngunit nalulungkot siya sa katotohanan na ang asawa niya ang nakakuha ng posisyon na matagal na niyang pinapangarap. Lingid sa kaalaman ni Loren ay may lihim na inggit at selos ang nagsisimulang umusbong kay Joel. Makalipas lamang ang ilang araw, ay nagtalo ang mag-asawa. Nandito ka na pala, love. Bakit hindi mo ako hinintay para sabay sana tayong umuwi? Hinintay kita, Loren. Bakit ba ang tagal mong lumabas? Nainip ako. Kaya umuwi na ako. Eh kasi di ba manager na ako? Kaya hindi na ako basta-basta makakauwi. Ang dami ko pang i-check. Tapos yung mga products sa storage room. Oo na. Pinagmumukha mo pa talaga sa akin na ikaw ang napromote at hindi ako? Hindi naman sa ganon, Joel. Eh ano to? Di ba sabi ko, ako ang magbabayad ng kuryente at tubig. Ba't nabayaran na to? Naisip ko kasi na total tumataas ng sahod ko sa kumpanya, mas matutulungan kita sa pagbabayad ng bill natin. At yung sasakyan na pangarap natin,
Pwede na nating bilhin. Ako ang bibili ng sasakyan na yon. Pwede naman nating paghatian. Kasi ano? Dahil mas malaki ang kinikita mong pera kaysa sa akin? Pinapahiya mo ako sa mga katrabaho ko. Hindi ganon yon. Mas mabuti pa siguro, mag-resign ka na lang at dito ka sa gawaing bahay tumutok. Ano? Isang buwan pa lang akong napropromote, Joel. Mahal ko ang trabaho ko at hindi ko kayang umalis ng ganon-ganon na lang. Sundin mo na lang ang sinasabi ko, Loren. Huwag mo akong susubukan. Hindi kita susundin, Joel, dahil lang natatapakan ko ang ego mo. Bumalik ka dito, Loren. Kinakausap pa kita. Ano ba? Nasasaktan ako, Joel. Bitawan mong buhok ko. Ano ba? Joel! Tama na! Ayoko na pakiusap! Pinagsasampal niya ito sa muka at pinagsusuntok, habang si Loren ay nagmamakaawang tigilan na ang pananakit sa kanya ni Joel at pag-usapan na lang ito ng mabuti. Ngunit parang walang naririnig si Joel sa pagmamakaawa niya hanggang sa nawalan na siya ng malay. Kinabukasan, maagang nagising si Joel at pumasok sa trabaho. Hindi niya ginising ang kanyang asawa upang sabay na pumasok. Pagkarating ni Joel sa trabaho, hinanap ng kanyang mga kasama si Loren. Mars, pakitulungan mo naman ako dito sa second draft. Tingin mo, anong maganda dito? Tingin ko mas maganda tong unang sample, pero dapat si Ma'am Lauren tinatanong mo dyan. Hindi naman ako ang manager, no? Wala pa nga si Ma'am Lauren ngayon lang siya na late. Pero acceptable naman, ang sipag niya nga Kagabi late na siyang umuwi. Ayan na pala si Joel eh. Joel, si Ma'am Lauren. Kanina ko pa kasi hinahanap, may papakonsult lang ako na design. Hindi na papasok si Loren. Re-resign na siya. Ano? Bakit biglaan naman ata? Si Ma'am Lauren magre-resign? Parang imposible naman yun. Hindi niya kayang bitawan ng kumpanya at manager na siya, no? Mas gusto niyang tutukan ang pamilya namin. Sinabi niya rin sa akin na napapagod na siya dahil sa dami ng trabaho. Kaya pinili niya na mag-resign. Nagulat ang lahat dahil ang pagkakakilala nila kay Loren ay hindi ito aalis sa trabaho basta-basta. Pero ang totoo, si Loren ay nasa bahay at iniinda ang mga natamong pananakit ng kanyang asawa. Pagkagising ni Loren ay ininda niya ang sakit sa kanyang muka at buong katawan. Sobrang umiyak si Loren dahil hindi ito makapaniwalang magagawang pagbuhatan siya ng kamay ni Joel dahil lamang sa pagkakaiba nila ng posisyon sa trabaho. Matapos niyang umiyak, pinilit ni Loren na gumayak papuntang trabaho dahil naisip niyang marami pa siyang kailangang tapusin sa trabaho. Tinakpan niya ng make-up ang kanyang mga pasa at nagsuot siya ng mahabang damit upang matakpan ang mga pasa nito sa katawan. Ngunit hindi pa din ito sapat para matakpan ang kanyang mukhang namamaga. Pagkalipas ng isang oras, nakarating na si Loren sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya at nagulat ang lahat nang makita nila si Loren na pumasok. Ma'am Lauren, nandito na po pala kayo. Akala ko pa hindi kayo papasok. Kamusta po kayo, Ma'am Lauren? Talaga po ba nga alis na kayo sa kumpanya? Ano? Aalis? Hindi ako aalis ng kumpanya. Sino nagsabi nga alis ako? Si Joel po, napapagod ka na daw sa trabaho kaya gusto mong umalis na lang. Totoo po yun. Kayang alam namin ay hindi ka napapasok simula ngayon. Bakit magagawa ni Joel sa akin to? Nalate lang ako ng gising kaya hindi ako nakapasok ng maaga. Ma'am, pasa po ba yung nasa braso mo? Eto? Wala. Nauntog lang ako sa may lababo. Sige, pupunta na ako sa office. Madami pa akong kailangan gawin. Bakit niyo ako sinusundan? Ayos lang ako. Wala ito. Ma'am, ayos ka lang ba talaga? Ang laki ng pasa mo sa braso. Ma'am Lauren, pwede kang magsabi sa amin ng problema. Magkakaibigan tayo bago ka namin naging boss. Ano bang sinasabi niyo? Wala lamang ito, nabunggulang sa lababo kanina ang braso ko dahil sa pagmamadali. Pati ba yung mukha mo ay nauntog din? Kahit takpan mo pa ng makeup ay kitang-kita ang pasa mo. Lauren, ano talaga ang nangyayari sa'yo? Si Joel ba ang may gawa nito? Magsabi ka sa amin. Si Joel, paano niyang magagawa sa akin ito?
Maayos naman kami hanggang sa mapromote ako at tingin niyang nilalamangan ko siya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Natatakot na akong umuwi sa bahay. Hindi mo dapat siya hinahayaan na ganyanin ka. Huwag mo hayaan na busuhin ka niya. Mag-report ka sa polis. Natatakot ako. Paano ang pamilya namin? Masisira lamang dahil nag-report ako sa polis? Kung mangyayari man yun, hindi ikaw ang sumira ng pamilya mo, Lauren. Sa oras na saktan ka niya, ay nasira na ang pamilya mo. Kaya wag mong isipin ang kasalanan mo ito. Hayaan mong pagbayaran ni Joel ang ginagawa niya sa'yo. Pinag-isipang mabuti ni Lauren ang mga sinabi ng kanyang mga katrabaho. Nalaman naman ni Joel na pumasok si Lauren sa trabaho at mas lalo itong nagalit kay Lauren na parang walang napala ang kanyang pananakit sa kanya. Dahil dito ay maagang umuwi si Joel upang salubungin ang pag-uwi ni Lauren sa kanilang bahay. Walang yang talagang babaeng yun. Hindi natututo. Kulang pa siguro ang pambubugbog na ginawa ko sa kanya. Umanda talagang babae na yun. Nang araw na iyon ay hindi umuwi si Lauren sa kanilang bahay. Kinabukasan, lalong nagalit si Joel nang makita si Lauren sa opisina. Eric, pasok ba si Lauren? Oo, pre. Nakita ko ando sa storage room si Lauren. Walang hiyang babae. Ang kapal ng mukha, pumasok pa talaga. Makakatikim talaga sa akin yun. Lauren! Tang-ina kang babae ka, nandito ka lang pala. Joel, ano ba? Nasa kumpanya tayo! Mahiya ka naman! Ikaw ang mahiya, gago ka. Di ba sinabi ko na sa'yo na mag-resign ka? Hindi mo talaga ako sinusunod, mas gusto mo talaga ang nasasaktan. Huwag dito, Joel! Tama na, please! Nasasaktan ako! Tama na! Magmamagaling ka kasi! Gusto mo to, Lauren! Tama na, Joel! Anong mangyayari dito? Oh, pare! Tawa na! Mawa ka sa iyong asawa! Bitawan mo ko, Eric! Ma'am, ayos lang po ba kayo? Dadalhin ka na namin sa ospital, Ma'am Lauren. Halika na po! Napag-isip-isip ni Joel na mali ang kanyang ginawa sa kanyang asawa, na dapat hindi naging makitid ang kanyang pag-iisip kahit na ang kanyang ego ay naaapakan dahil lamang mas mataas ang posisyon ni Lauren sa trabaho. Sa kabilang banda, si Lauren naman ay nagpakalayo-layo muna upang mapag-isipang mabuti ang mga pinayo ng kanyang mga katrabaho at upang hindi na muna maulit ang pananakit ni Joel sa kanya. Isang araw, dahil sa labis na pagsisisi, tinawagan ni Joel si Lauren. Hello? Lauren? Joel? Lauren, umuwi ka na please. Patawarin mo ako. Nagawa ko lamang iyon dahil sa inggit. Ngayon, nalinawan na ako na mali ang ginawa ko. Patawad, Lauren. Patawad. Ayoko nang bumalik sa'yo, Joel. Maliwanag na sa akin kung bakit mo nagawa iyon. At sa ngayon, hindi kita kayang patawarin. Masakit ang ginawa mo sa akin. Naghilom man ang mga pasa at sugat na natamo ko, ngunit ang sakit na itinanim mo sa aking isip ay hindi. Sorry. Sorry, Lauren. Umalik ka na please. Hindi ko na ulitin. Pangako. Maghiwalay na tayo, Joel. Palayain mo na lang ako. Hindi ko kayang umuwi sa bahay dahil natatakot ako na ulitin mo ang pambubugbog sa akin. Hindi ko na kaya. Lauren, please. Please, Lauren. Kausapin mo naman ako. Ayusin natin to. Hindi na natin ito maayos. Tama na, Joel. Pakiusap. Nagmamakawa ko sa iyo kahit ilang minuto lang. Gusto lang kitang makita at makausap. Sige, makikipagkita ako sa'yo. Talaga? Totoo ba yan? Makikipagkita lang ako. Nagkita si Lauren at Joel sa barangay hall para sa counseling. Pinag-usapan dito ang sitwasyon ng mag-asawa at ang dapat gawin. Magandang araw, Lauren at Joel Gonzales. Dumulog sa amin si Ma'am Lauren Gonzales para mapag-usapan ang inyong relasyon at masolusyonan kung ano ang nararapat na aksyon na dapat isagawa.
Nagsimula na ang counseling ng mag-asawa. Dito ay pinagtuunan ng pansin ang mga nangyari at ang opinyon ng mag-asawa sa kung paano nila nais ayusin ang kanilang pagsasama. Hindi ko Kamusta na alam po kayo, kung Sir magiging Joel? ayos pa ako. Ayos naman po ako. Takot na baka Ano po maulit ba pa ang muli nangyari sa pang-aabuso pagsasama niyo? niya. Ayoko na. Sa loob ng 5 taon, masaya naman ang relasyon namin. Nasira lamang dahil sa pagkakamali ko. Ano po ba ang ginawa niyong mali? Napagbuhatan ko ng kamay si Loren na paulit-ulit at hindi ko sinasadya. Tuwing nagagalit ako ay nandidilim ang paningin ko. Hindi ko makontrol ang sarili ko na gumawa ng mga mali. Kamusta ka naman po, Ma'am Loren? Hindi ko na alam kung magiging ayos pa ako. Takot ako na baka maulit pa muli ang pang-aabuso niya. Ayoko na po. Kung ikaw si Loren, bibigyan mo ba ng pangalawang pagkakataon si Joel bilang maging mabuting asawa? At kung ikaw naman si Joel, pagbubuhatan mo ba ng kamay si Loren dahil natatapakan niya ang iyong ego? Kung totoong nagmamahalan ang dalawang taong pinagsama ng Diyos, hindi mahahadlangan ang pagsasama nila ng kahit na anong pagsubok sa buhay. Ngunit, may mga pagkakataon talaga sa ating buhay na hindi natin maiiwasang sumuko at mawalan ng pag-asa sa lahat ng masasamang nangyari sa buhay natin. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Joel at Loren. Magandang umaga.